At isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live na broadcast mula rito sa mismong Lighthouse Cafe. Alam niyo po ang kabuuan ng mga Lighthouse Bible Baptist Churches. Marami po ito, ay naghahanda para sa isang malaking kaganapan sa isang taon. Yan ay sa February 28 at March 1st. At ito ay patungkol sa ika-50 anibersaryo ng pamilya ng mga churches pong ito. With the theme, Seeing the Grace of God in Lighthouse at 50. At yan po ay napakagandang tema. At tinatawag natin ang event na ito na All Go at 50. Ibig sabihin niya na All Lighthouse Grand Homecoming at 50. At alam mo, Reza, gamitin natin itong What's Brewing na episode na ito para pag-usapan natin ito upang makaabot tayo sa mas marami pang mga kapatiran, mga kaibigan, mga pamilyang related sa Lighthouse anywhere you are. Okay? Kaya palagay ko magandang kwentuhan po yan. Ayan, excited na po tayo dyan, Bishop. At sa Espresso Self naman, isang interesting topic ang ating hinanda. Actually, narinig nyo na po ba yung quiet quitting na term? Ayan. Ayon po sa ResearchGate, ang quiet quitting ay isang phenomenon na naobserba sa mga professionals at mga empleyado, lalo na po dito sa atin sa Metro Manila. No? Sabi po sa mga surveys, ang ilan po sa mga factors na nakaka-apekto sa psychological state na to ng mga empleyado ay yung kawalan ng work-life balance or not being paid fairly. So yan po ang ating pag-uusapan. Don't miss this topic as our hosts talk about quiet quitting with a resident expert, isa pong pastor and psychologist na si Pastor June Sombiluna. At sa Health Talks naman, pag-uusapan ang tungkol sa obesity. Yung labis na mabigat yung katawan. Ganon. Chubby. Oo. Okay. Ngayon, magmula Setyembre 1 hanggang 7 ay Obesity Prevention Awareness Week. Actually, ito ay isa sa mga parang kalalagyan ng disability. Di ba? Mga may challenge, ano? Yeah. Okay. At nais natin makatulong upang makapagprebenta po tayo sa kondisyon na ito na bumabalot sa marami nating kabataan at nagdudulot ng iba't ibang klaseng complications, lalo sa puso, sa diabetes, at marami pang iba. Yan. So we prepared good topics tonight. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. And of course, ito po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayun, All Lighthouse Grand Homecoming at 50. At yan ay gagawin sa World Trade Center sa February 28 at March 1st, 2026. Saturday and Sunday po yan, Bishop. Yeah. Well, that is yet 6 months away. 6 months. Pero pinag-uusapan na natin yun sapagkat mag-uuwian ang maraming mga nanggaling sa Lighthouse, maghahanda ang iba't ibang mga gawain po, mga churches ng Lighthouse, at mga related ones all throughout, magmula sa Pilipinas hanggang sa abroad. At para makompleto po yung ating pag-uusapan, narito ang ilang mga leaders ng Lighthouse. Uunahin natin ito, ang magiting na Pastor Ferdinand Bong Escala ng Lighthouse sa Cainta. Magandang gabi po, Bishop. Ay, magandang gabi. Welcome back. Parati naman nandito. Gusto ko yung gear mo, ha? Oo. Magandang gabi po. Pwede bang mahiram yung cup mo? Oo. Okay lang po yan dito, Bishop. At meron pang isa. Ano po? At binabati natin, medyo naayos lang niya yung kanyang, dapat naka-landscape, ibabatiin natin si Pastor June Sombiluna, ang pastor naman ng Lighthouse doon sa Pilar sa Bataan. Magandang araw sa iyo, Pastor June. Ayan, kamusta po kayo? Magandang gabi po, Bishop. Oo, ayun. Maraming salamat po at pasensya na medyo hindi ko napansin, lobat pala yung aking tablet. Sorry. Oo. Kapag lobat, mababa ang baterya. Opo. Sige, anyway. Ito naman pwede maging lobat tayo. Pwede maging mga sa pangyayari ngayon. Pastor Bo, napakaraming gusot. Nakakalobat po Nakakalobat talaga. Napakasalimuot. Lalo sa mga taxpayer Masalimuot, po. oo. Pero hindi yun ang ating pag-uusap. Akala ko Ang yun pag-uusap natin, paano natin sinisimulan o paano natin, yung bang itinataas ang lahat ng ating mga churches, mga related ones, mga kapatiran natin
into what we should be before God. Yes. Okay? All Lighthouse Grand, Grand Homecoming. Ito is kayong dalawang pastor, ginawa na natin ito noong 2012. Parang practice yun. Opo. No? Oo, At naalala nyo, doon tayo sa The Tent. The tent. PICC. Oo. At ngayon naman, ibang klase ito because talagang ito'y very significant. Yes. 50 years. Pero ang pagkakaiba nito, magkakasama tayong lahat. Hindi lang ito celebration ng anniversary ng pinaka-main o yung pinaka-mother no, ng lahat ng Lighthouse na church, kundi lahat ikako ng may DNA ng Lighthouse. Lahat ng galing sa puso. Ikaw, Pastor John, ikaw naman na isa sa pinaka-mas matatanda, no? Parang hindi maganda pakinggan, no? Mas mga nauna, okay? Sa mga naging pastor ng mga Lighthouse Works. Para sa iyo, gaano kahalaga ito, yung pagtitipon ng pangkalahatan? Napakahalaga, Bishop, since this will be a celebration of the grace of God. Sabi nga natin previously na ang celebration po ng ating Lighthouse sa ating 50th year is not actually just counting the years, Hindi lamang pagbilang ito na umabot tayo ng 50, but actually this is a celebration of the abundant grace of God na kanya ipinakita po sa buong 50 years na kung saan ay sinamahan niya po ang Lighthouse. At ngayon, dumadami. Kaya, maybe, Pastor, yung iba ng mga bago ngayon, they do not realize yung pinagsimulan talaga ng Lighthouse. That's why they need to be reminded na, dito tayo nagsimula, sama-sama nating i-review kung ano po ang mayroon tayo ngayon. Tama. Isa pa, alam mo yung ibang mga nagseselebra ng ganito mga kaganapan, Reza at Pastor Bong, ang kanilang reference lang katapatan ng Diyos sa gawain. Para sa atin, gusto nating sagutin yung saan siya naging tapat. Yes. At paano nakita ang kanyang katapatan. Yes. Nasaan ito sa kabuuan ng lahat ng Lighthouse? Nasaan ito sa katangian natin? Nasaan ito sa mga ikinikilos natin? Nasaan yung katapatan ng Panginoon sa mga medyo nagkakaedad na? At yung katapatan niya sa mga bata pa. New generation. Oo, new generation. So, yan ang tugon diyan. Saan ba naging tapat ang Panginoon? Actually, maganda na magit niyo, Bishop. Naalala ko lang kasi kahapon po ay pinagdiriwang yung 26th year ng namatay po si Tatay Abante. No? At marami po mga kabataan na nagtatanong kayo, sino po Hindi, buhay naabutan si Tatay. Nasa. Lumipat na siya ng address. Lumipat siya ng address. Nagtanong po kayo, ang daming hindi nakilala si Tatay. Oo. Picture na lang. Abay, wala pang kalahati yun ang taas ng kamay, Pastor Bong. Yung anak ko nga ho, Pastor, si Ali, yung bunso ko. Hindi niya kilala. Nagtatanong siya tungkol kay tatay. Tapos binasa niya yung libro. Ayun ho, binasa at naiiyak pa siya kunyari. Hindi ko alam kung totoong naiiyak siya. Naiiyak siya. Nung binabasa niya, and she was very excited reading the book. At nagtatanong siya kung anong itsura ni tatay, anong ginagawa ni tatay. Inabot mo naman siya. Lalo ka na, Pastor Jun, inabot mo si Tatay Abante. Di ba? Opo. 85 po ako na tumanggap sa 1985. Ikaw naman, Pastor Bong, yung sinasabi ko na saan naging tapat ang ating Diyos? Of course, Bishop, unang-una, ang katapatan ng Panginoon ay nasa kanyang salita. Nasa kanyang mga pangako. Di po ba? Ibig sabihin, kung ano ang kanyang ibinigay na pangako sa atin, ay doon siya magiging tapat. At kung ang kabuuan ng ating eklesiya ay may pagsunod sa kanyang salita, ay makikita ho natin at mararanasan talaga natin ang katapatan ng Panginoon all throughout the years. Pero ang nakita natin hong katapatan at sa pangako ng Panginoon ay ang kanyang mayamang biyaya. Kung paano po ito, Pastor, nakita natin po sa mga gawain ng Lighthouse, ay pinagyaman muna natin ang turo. Mahirap pong ikilos kapag hindi mo alam kaya nagpapasalamat po ako dahil magmula kay tatay hanggang sa inyo po ay naging consistent ang turo ng biyaya ng Diyos at nakita natin yung yaman ng turo na yan at tayo ay na-established. At nung na-establish tayo, ikinilos po natin. At hanggang ngayon, Pastor, ay nakikita natin ang katapatan ng Panginoon
nung ibinigay niya ang yaman ng kanyang biyaya sa atin at lahat ng kanyang pangako na nakalakip sa mayamang biyaya na yan. Pag-usapan natin yung yaman ng biyaya ng ating Panginoon. Ano? Opo. Of course, sabi mo kanina, Pastor Bong, na ang yaman ng Panginoon, ay ang kanyang katapatan ay nakikita sa katotohanan ng kanyang salita. Opo. Ang Panginoon, ang Diyos, ay tapat sa lahat ng kanyang binilin, sa lahat ng kanyang pangako na nasa kanyang salita. Opo. Sa lahat ng kanyang sinabing gawin natin. Yan. Okay. So, yung biyaya ay ipinagyaman sa atin upang sa ating pagtuon, pag-aaral ng kanyang salita, ina-apply natin sa ating buhay at bilang church, ikinikilos natin. Yes. Opo. Kaya ito ay pagdiriwang ito ng katapatan ng Panginoon sa kabuuan natin bilang churches. At doon. Kaya ang lahat ng may DNA o related sa Lighthouse, directly or indirectly, no, ay pagdiriwang ito ng pangkalahatan. Ay, sana nga ho, Bishop, lahat, itong pagkakataon na ito ay lahat ng Lighthouse churches and Lighthouse-related churches ay ma-realize natin lahat yun. No? Although, hindi naman ganun kadali natin talagang... Ikay tumayo ka bilang missions director. Mga ilang lahat ang kabuuan ng mga Lighthouse na mga gawain? Kasama po, Bishop, ang mga Lighthouse abroad ay nasa more or less 80 po. 80. 80 po. Oo. Oo. Ay, marami-rami yan. Mas marami ho talaga sa Bicol, Pastor. Oo. Ang dami sa Bicol. Nanganak ng mga churches Yes. doon at At ang bawat lighthouse naman, Pastor June, ay autonomous ikain, no? Yun bang hindi lang independent, kundi by themselves, by ourselves, bilang mga churches, marami naman tayo. Ang sinasabi ko nga, we are altogether God's people, Yes. no? And as God's people, we do the work of the Lord as Lighthouse Bible Baptist churches. Okay? Iba-iba naman din, may mga ibang pangalan no? So, each lighthouse o gawain ay autonomous. Totoo po. Ang ibig sabihin ng autonomous para sa atin, ito ay yung gawain ay self-governing ito, self-sustaining ito, self-propagating ito. Ibig sabihin, hindi tayo hierarchical. Yeah. Okay? Nag-i-exist tayo bilang mga churches. Kayo dyan sa Bataan, ganun din, di ba? Kayo Yes. sa Kainta. Opo, Bishop. Okay, hindi tayo hierarchical kahit ang tawag sa akin ni Bishop. Opo. No, hanggang bishop lang ako, hindi na pwede maging kardinal at pope, hindi na pwede yon. Anyway, ito nagfe-fellowship tayo because we have a common thing. We have some common things in us. Yun ang pinagyayaman natin. Of course, the grace of God in us. Now, halimbawa, kayo, Pastor Bong, paano natin nakikita? Of course, ang biyaya ng Panginoon ay unang nahayag sa atin nung tayo naligtas. Opo. For by grace are ye saved through faith. Pero, paanong nahahayag ang biyaya ng Panginoon sa bawat lighthouse? Kayo sa Kainta. Sa Kainta po, Bishop, unang-una, nagpapasalamat ako dahil hindi naman natin makikita yung biyaya ng Diyos kung hindi tayo marunong pangasiwaan ito o steward. Sabi ng salita ng Diyos that we should steward the manifold grace of God. At pag yun natutunan ho natin ay nagkakaroon tayo ng mga pagkilos. Ayun. Hindi lang pagkilos, ngunit paglilingkod na katanggap-tanggap, sabi ng salita ng Diyos, sa harapan ng Panginoon. Ibig mo sabihin, ang katapatan ng Panginoon kapag ang mga lighthouse ay sumusunod sa kanyang salita sa New Testament for that, ano? Marami namang libro sa New Testament na bilin ng mga apostol para gawin ng mga churches. So kapag ginawa natin yung mga bagay na yan because God is faithful to His words, so we will find God faithful in how we do things according to His word. And Bishop, yun din pong yung mga dapat nating panghawakan o i-claim na sinabi ng Panginoon kung ano ang isang eklesiya, Oo. kung ano ang isang church. Minsan ho, yun nga, nasanay ho kasi tayo na kumilos bilang mga Ayun. individual na mga mananampalataya at hindi natin iniisip Wala that naman we problema are. kung gusto mong may gawin ka bilang individual. Ang mahirap yung gagawin mo ang mga bagay bilang church. Marami ang church, marami miyembro. Oo. Yun ang challenge. Yun ang challenge, yung magsama-sama. Opo. Pwede ka naman maglaro ng basketball, ikaw lang mag-isa, mag-shooting ka lang. Pero iba yung meron kang kasamang ibang member ng team. At may ipapanalo ka. Tsaka mas masaya yun. Oo. yung Yes. kahit yung nanonood ka lang, Bishop,
Hindi ka Halimbawa, makapag-check ito, ng Pastor mag-isa. John. Mas challenging din. Isipin mo, Pastor John, itong Lighthouse Cafe, ito yung ating talk show Yeah. na nakasakay sa GCTV, Channel 185. Alam naman ng lahat na yung GCTV, Channel 185, ay ministry ng Lighthouse mismo. Lahat tayo. Okay? So, where can you find na isang ganitong platform, hindi lang Facebook, hindi lang social media, kundi narito tayo, inaayos natin ito. Isa ito sa ating pagkilos. Sapagkat naniniwala tayo na maaaring gamitin ng lahat ng platforms. No? Ang sabi ng banal na kasulatan, the word of God is not bound. Bound. Yes. We are not bound to physical pulpits. Ito, pulpit na ito. Totoo. Di ba? We are not bound sa isang kategorya lang ng kung ano. Yun. But in all other platforms, we try to be there so that we can better deliver the word of God to many people. At kahit kayo, Pastor John, sa Pilar, hindi katuwiran na probinsya lang kayo, kaya wala kayong magagawa, di ba? What do you do bilang church? Sa Pilar po, ay sabi nga natin, since ang biyaya naman ng Diyos sa bawat church na sabi nating autonomous, ay katulad naman ng biyaya ng Diyos na masusupungan sa lahat naman ng mga churches. So, walang dahilan para hindi rin kami kumilos sang ayon doon sa biyaya ng Diyos na sa amin. So, kung kami po ay kikilos ayon doon sa biyaya ng Diyos, ay makahagawa din kami ng mga pagkilos namin sangayon sa kanyang salita na kung saan ay maipapakita namin sa mga gawain namin ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos at ang kaniyang hangarin na ang ebanghelyo din ay maibahagi natin. Kaya nagre-reach out tayo sa mga communities, At hindi natin sinasabi na ay probinsya lang kami, hindi namin magagawa 'yan. Siguro yung scope at yung laki maaring hindi katulad, but the same effort na ginagawa natin na sinasama natin yung buong church sa pagkilos, nandoon yung Ibig sabihin, yung ating pagiging church hindi lang panglinggo. Yeah. Sapagkat yung ibang pagkilos, pang ibang araw naman. Di ba? Okay. We do not stop being church. Yung mga iba, siguro ang intindi nila sa church, pag meron lang linggo, ganyan. Because they simply attend church. We do not attend church. Tayo mismo ang church. Right. How can you attend yourself? No? So, ibig sabihin, 24/7, tayo'y gawain ng Panginoon. At kung saan tayo naroroon, yung pagkilos natin ay pagkilos na sama-sama. Right. Kahit na anong edad, Bishop. Kasi pinapakita ka yung mga kabataan, na may mga ginagawang halimbawa, ministries. Yeah. ang dami nating ginagawang ministry. Meron tayong Pastor Bong, Ministry of the Word, yung pagpapahayag, sharing. Yes. Meron tayong Ministry of Serving, yung naglilingkod ka. Ito, halimbawa, Lighthouse Cafe. Yung mga IT rito, naglilingkod sila. Hindi lamang tayo nandito. Yes. May Pati staff yung mga nasa trabaho. Yes. They practically serve the Lord muna bago yung kanilang mga masters, yung mga superiors. Yes, opo. And then, we have the ministry of equipping, teaching. Sa lahat naman ng platforms, hindi naman kinakailangan formal tayong eskwelahan para makapagturo. Di ba? So, ang tinuturo natin, magkaroon tayo ng moral at spiritual compass. Yung mga ganyan, di ba? Kailangan ng lahat ng tao yan. Very relevant po. Very relevant yan. Kaya magandang minister sa campus. Pang-apat, meron tayong ministry of lifting up. Yes. Kasi siyempre, gumuguho yung kalooban mo pag nararamdaman mo mayroong mga proyektong hindi natutuloy, gano'n, lifting up, di ba? And then meron tayong ministry of supplying. Right. Or yung supplying natin, hindi lang yan tithes and offerings, no? Marami. Networks Oras, lakas, lahat ng resources. Pagkatapos meron tayong ministry of organizing. Ino-organize natin. Hindi tayo natatapos mag-organisa. No? Laging organize sapagkat pati yung mga bata, isipin mo, Reza kayo, di ba meron kayong CLC? No? Anong tawag nun? Children of Light Club. Children of Light Club, meron kayong mga munting ilaw, at umiikot pa yung mga munting ilaw. Hindi lang meron kayong on the road. On the road, opo. Okay? So, tuloy-tuloy yung ating leading and organizing. And finally, we have the ministry of mercy. Helping communities, helping people.
Araw-araw yun. Opo. Kayo very involved kayo sa Kainta. Opo. Sa bagay na natuturo kayo, pumapasok kayo sa mga eskwelahan mismo. Yes, Bishop. Anong ginagawa niyo? Anong klaseng pagtuturo ito at serving? Yun nga ho, Bishop. Doon sa Ministry of Helping natin, kasama na rin yung equipping doon. And kami ho ay binigyan ng pagkakataon na makipag-partner actually sa 3 schools. Dalawang regular high school at isang senior high school. At as of now, kaya po ang biyaya ng Diyos, it's going beyond our abilities, our power. 47 sections po Wow. ang aming hawak-hawak. Kaya from Monday to Friday, Yes. ay nagtuturo po tayo ng, actually, it is a drug prevention Yes, module. Oo. module. But, ang attack po natin dyan ay biblical values. Of course. Kaya ito, nagbibigay na kami ng mga instructions sa mga teachers na make it very relevant. Medyo ano nyo muna sa drugs, kunin muna natin yung corruption. Oo. So, kasi ano doon din yun eh. If you have the power to say no, di ba? The ability to say no and to do what is right, pag yung mga kabataan po natin nasanay ng ganyan. May kapangyarihan, may kalakasan, pero of course, ang bottom line yan, Bishop, ay ibanghelyo po. Tama. Kay Kristo. So, hindi lang ito para bang soul winning lang o discipleship lang. Hindi. This is actually, raising up, a generation of young mga kabataan. Yes. So that they can have, number one, takot sa Diyos, the fear of God. Di ba? Right. At ikaw naman, Pastor John, what else do you do? Meron kayong ginagawang community wellness outreach, hindi ba? Yes po, that is regular po every year. And of course, kasama po doon sa outreach program natin yung counseling. And then mayroon po kayong program din sa mga bata where starting po ngayong October, every week po yan, may mga lesson. And then pagdating po ng December, mayroon pong gift giving sa mga bata. And then meron din kami gift giving sa mga seniors na kung saan regularly din po yan. Tinitipon namin yung mga seniors ng barangay. And then we conduct some lectures on how to deal, yung pagkakaedad, ganyan. And lahat na kailangan ng mga seniors. And of course, Bishop, sa amin ngayon, may bago kami ngayong engagement. At ito naman yung pagtuturo natin ng values in a barangay level. Lahat po ng barangay dito sa Pilar ay inaabot po natin ng values. Kasi napaka-relevant kayo sa nangyayari ngayon sa atin dito sa ating bansa. At tama sabi niyo, Bishop, kailangan talagang ma-instill natin yung fear of the Lord sa puso ng bawat isa. Kasi yan po talaga ang deterrent para ang tao ay lumayo sa anumang hindi magandang bagay. Napakaganda, So, ibig sabihin, kahit saang lighthouse na gawa, itong Luzon, Southern Luzon, marami sa Bicol, Visayas, hanggang Mindanao. At yung mga gawain natin ng lighthouse sa Middle East, sa Italy, sa Europa, yan. Meron tayo sa Norway, meron nasa UK, ay mag-uuwian sila. Masaya ito. Ngayon, ang gagawin natin, alam mo, hindi lang tayo nagpapaganda ng mga church buildings. Kung bagay lang ng pagpapaganda ng church buildings, parang nakikipag-compete lang tayo sa mga building lang. Hindi po yun Ang pinapaganda natin ay yung buhay ng tao kay Kristo. Oo, That's at right. dapat ito ay maging common sa lahat. Lalo na, halimbawa, sa mga malayo dito sa metropolis. Okay? Sapagkat haharap sila sa realities ng buhay. Di ba? Kinakailangan, nabanggit ko nga kanina, yung moral and spiritual compass ay gisingin natin. Lahat naman tayo, lahat ng lighthouse, meron tayong isang panawagan. Ang panawagan natin sa Panginoon, to please Him and to glorify Him. So altogether, yun. Okay? Pero meron tayong mga common things in us. Of course, dati-dati ang sinasabi lang natin, doctrines and practices. Pero ang ginawa na natin, we translated this and converted this to practical lives and ministries. Yes po. So what is doctrines and practices? What are they? Kung hindi mo mailalagay sa ministry platforms. Hindi ba? Kaya yun na nangyari.
Kaya alam mo, naguguluhan sila, Pastor Bong, kung napakalaki ba ng mega church ba yung Lighthouse? Hindi na tayo kinakailangan maging ganun eh. Di ba? Ibig sabihin, kailangan natin ito sapagkat eventually, hindi naman tayo, ako siguro, hindi siguro talaga matanda naman ako sa inyo, no? Pero pag natapos ang henerasyon ko, kayo, pagkatapos ang henerasyon nyo, may papasok pa. Kaya ang sabi nga ni Apostol Pablo kay Timothy, kung ano yung iyong tinanggap, natutunan, hindi ba? No? Maghanap ka ng mga iba pa na magiging tapat para sila naman ang magdala. Oo, katulad halimbawa kanina si Pastor Henry nandito. Aawit daw kami. Tapos tinanong ako, ano bang aawit natin? Hindi kantahin natin yung "O Come All Ye Faithful." Tatawa siya. Bakit ka ako? Ang sabi ni Apostol Pablo ipasa natin sa mga magiging tapat, di ba? Kung hindi natin tatawagin yung mga tapat, "O Come All Ye Faithful," paano natin may ipapasa sa kanila? Malalim yan, Bishop. Malalim, ano? Di ba? Kaya yun, "O Come All Ye Faithful." Di ba? Dito tayo. Ayun na lang ang Ayun ang ating team. team song. Team song. Di ba? Oh, come all you faithful. Seeing the grace of God. Saan nga itong chapter sa Book of Acts? Yung bang si Barnabas, pagpunta niya doon sa Antioch, Chapter 11. chapter 11. Kasi because of persecution, yung mga miyembro ng church doon sa Jerusalem, naglakbay sila hanggang umakyat doon sa ang layo kaya no. Sa Syria yun eh. Pagkatapos doon sila nagsimula mag-congregate. Nabalitaan, no? May nag-text doon sa church sa Jerusalem, may nangyayaring ganito. Pinadala nila si Barnabas. Nung dumating si Barnabas, Pastor John sa Antioch, may nakita siya. Hindi tarpaulin, hindi neon sign, Hindi building. hindi building. Ang nakita niya ay biyaya ng Panginoon. Di ba ang ganda nun? Baka motor yun, Pastor. Mabilis na makakanta. Bishop, ano dapat nila abangan? Ayan, kasi... Abangan niyo po. syempre, opo, sa Alam mo, meron All Go tayo, ito. 2026. Meron tayong All Go 2026 na Facebook page. At lahat ng mga announcements, lahat ng mga promotion, lahat ng mga posters ay naroroon. Kaya ini-invite po natin kayo, sumama kayo. Yan, i-like and I-like nyo, i-share subscribe. ninyo. Opo, andyan yung mga updates Oo. na na to At look meron tayong forward to. ipopost doon na registration mismo sapagkat hindi, malapit na lang eh. Opo, 6 months 6 na lang months eh. na lang. Di ba? Kayong dalawa, magpaanyaya kayo in your respective areas. Diba? Ikaw muna, Pastor John. Thank you so much, Bishop, for the opportunity na kung saan ay mai-promote natin itong ating All Lighthouse Grand Homecoming, 50th anniversary celebration natin. And of course, sa area natin dito sa Bataan, mga kalakip na probinsya katulad ng Pampanga, Zambales, Tarlac. I think this is now the right time and proper time for us to come together as people of God. Although mayroon tayong grand reunion sa Kalangitan, but this is something na kakaiba because talagang ito ay pagkakataon natin na ating kumbaga ay maramdaman ang masaganang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga churches natin sa Lighthouse. Kami alam namin ang biyaya ng Diyos dito sa Pilar, but of course we would like also to know kung paano kumikilos ang biyaya ng Diyos sa ibang mga churches din. Yan po yon. At gusto nating makaranas din sila ng ganong biyaya sa bawat isa. Thank you. Magaling. Ikaw, Pastor Bong. Okay, kausapin ko na lang sila, Pastor. You come and see the grace of God in every church and the grace of God in the Lighthouse family. Come and see. Okay, very good. Itong segment na ito, ikakarap natin ito para ilalagay din natin sa All Go 2026. Okay? So, ayan po ang tungkol sa All Lighthouse Grand Homecoming. Tandaan po natin yan. February 28 and March 1st, 2026 doon sa World Trade Center. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Boy Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self. Ayan, Erica, be honest, no? Naranasan mo na bang ma-burn out sa trabaho? Controversial question. You have to be honest. No?
Sige, pag-usapan natin yan. But Yeah. I think normal lang naman yung mapagod, no? Pero burnout kasi is a big condition, no? At normal lang yan sa workplace. Ako rin, no? Especially the daily demands ng trabaho, deliverables, dealing with different types of personalities. Even yung mga bosses, mga clients, no? Sa industry namin, we also talk to internal, external stakeholders, maging yung mga agency partners namin. Marami pang iba. Ako, ginagawa ko sa tuwing nakakaramdam ako ng pagod, I rest. Hindi, joke lang. Pero Very sa totoo, good, Gabby. siyempre, pag pagod ka, magpahinga ka, no? But it's also very important to remind myself, no, recenter, kung kanino ba nanggagaling yung mga biyaya, yung Para kanino ka bumabangon, oo, Gabby? yung mga talents, Yes. mga gifts, mga basically even yung employment ko, no? So kailangan lang talagang ma-remind sa sarili ko kung kanino galing sa Panginoon. Yes, tama. And agree ako dyan, Gabby, no? And yun nga, sabi mo nga rin, lahat naman talaga tayo at one point napapagod. Parang cellphone lang, pero syempre after natin mag-recharge, laban ulit, yun, bangon ulit. And sigurado ako, no, marami rin sa ating mga audience ang makaka-relate sa topic natin ngayon dahil we will talk about quiet quitting. May bagong term na naman tayo, Gabby, no? Sabi nga nila, Cute. phenomenon na ito sa mga workplace people and employees. At sa ating bansa, sabi sa isang research paper ng Ateneo Graduate School of Business, from ResearchGate, isa itong trend sa mga empleyado sa Metro Manila specifically. Yes. Ano ba ang mga sanhi dito, and how do we as Christian workplace people cope with the demands and stress in our workplace? We are happy to have our resident pastor, psychologist, no, talk about this topic. Medyo na-miss natin siya, no? Kaya we welcome back to Espresso Self, Pastor June Sombiluna. Hello po, Pastor June. Good evening po. Hello, magandang gabi. Good evening, Gabby and Erica. And nice to be back. At suki na nga pala ako, no? Dito sa Lighthouse Cafe. Very in demand. Ayan. Oo. Ina-maximize pa namin. But let's talk about quiet quitting, no? Bago pong term lang po ba to, or condition, phenomenon na to ever since? Can you walk us through ano po talaga yung definition ng And tinatawag narinig na ko rin, Gabby, meron quiet ding quitting? tinatawag na quiet cracking. So, di ko alam kung pareho siya. Baka si Mr. June. Quiet eating. Cracking. So yung idea na quiet quitting, although ang term ay parang modern siya, but actually the mindset nandiyan na yan, no? Matagal ng mindset yan actually ng lalo na sa workplace natin. But the idea ng quiet quitting ay tumutukoy ito sa isang mindset na kung saan ay kung ano lang ang nire-require ng kanilang trabaho, yun lang ang kanilang gagawin, nothing more, nothing less. So, ibig sabihin yan ay kapag ng isang empleyado po dumating na sa ganong ideya na mayroon na siyang quiet quitting, ibig sabihin ay yung kanyang ginagawa po ay yung ano lang ang kanyang designation at yung kanyang job description. Nothing more, nothing less. So, maraming factors yan na kailangan natin makita kung bakit ganun siya sa kanyang ginagawa at nagsisimula na siya na kung saan ay hindi nagiging interesado sa kanyang trabaho. Very bare minimum pala, Erica, yung Yes. ginagawa, no? Kumbaga parang stick ka lang dun sa JD mo. Yeah. Kung ano yung in-assign sa'yo, ito lang talaga yung gagawin mo. Yun nga sabi ni Pastor June, nothing more, nothing less. So, siguro Pastor June, pag-usapan natin yung ilan sa mga siguro major factors no, nag-contribute sa ganitong condition. Okay. So sabi nga natin na kapag ang isang empleyado in a workplace ay mayroon ng ganitong mental state ng quiet quitting, sabi nga natin ay kung ano lang yung minimum requirements sa kanyang buhay, yun lang kanyang ginagawa. So nabanggit kanina ni Gabby na ang isa dito siguro ay yung burnout. Malaking factor po 'yan na ang isang tao ay dumarating sa ganitong mental state na quiet quitting kasi feeling overworked siya pero underappreciated. So maraming ganun na lahat binigay na niya pero para bang hindi na-recognize yung effort niya. And then hindi bina-value yung kanyang part sa isang ginagawa. And then of course mayroon pang ideya na they are trying to balance yung work saka yung kanilang personal life saka yung work. Kaya sabi nila, I don't want my life to be affected by my work.
So kung ano lang yung expected sa akin, yun lang ang gagawin ko. Yun yun. Okay, kaya kailangan balansihin daw niya ang kanyang buhay para kumbaga well, hindi yan actually hindi naman justification yon para hindi ka mag-excel sa trabaho mo. And then of course ay nagkakaroon siya ng tinatawag na disengagement sa kanyang trabaho. Loss of motivation, nawawalan sa kanya yung motivation and the passion sa kanyang trabaho. Yun po ang mga ilan sa mga kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng quiet quitting. Oo. So, tama, no? Very relevant, no? Kasi undervalued and then overwork ka pa and then ano po, no? Tuloy-tuloy na po yun, no? Na nagko-compound, no? Yes. Since na-mention niyo po yung mga symptoms, Pastor Juno, meron po bang siguro ways for us para naman ma-prevent, maagapan proactively yung ganitong state po ng ating mga workplace people? Ang banal na kasulatan actually ay kumpleto that is how actually we really thank God for giving us His word because ang kanyang salita kasi talaga ay binibigyan niya tayo ng lahat ng mga wisdom, understanding, analysis pagdating sa pagharap natin sa lahat ng aspekto ng ating buhay. And hindi exempted itong idea na ito na quiet quitting. Well, siguro first na dapat na ma-realize natin as a believer in a workplace ay yung kung ano ang tingin ng ating Panginoon sa ating mga ginagawa. In the workplace. Kaya nga Colossians 3:23 sinasabi sa atin yan na and whatsoever you do it heartily as to the Lord, not unto men. Yes. Yon. So napakaganda na ma-realize ng isang believer in a workplace na ang kanyang ginagawa ay hindi lamang para sa tao, kundi para sa Diyos. At ang kanyang ginagawa na trabaho actually can be a venue para siya ay gumawa ng good work which pleases God. Tama niya? Oo. Kasi minsan ang attitude kasi ng mga workplace people, trabaho lang kumita, tapos na But we must go beyond that. Kaya nagkakaroon ng burnout at iba pang mga bagay na problema sa trabaho because nagiging mahina at mababa ang ating goal sa ating mga ginagawa. If we have a higher goal sa ating mga trabaho, then maiiwasan natin ang mga quiet quitting na tinatawag. Right. Agree ako din, Gabi, na syempre, una nga, bago tayo nagkaroon ng trabaho, sabi mo nga kanina, syempre, ito rin ay galing sa Panginoon. So, syempre, even sa ating mga workplace, dapat ay alam natin kung paano natin malulugod ang Panginoon. So, siguro po, question lang din po, Pastor June, when it comes naman po dun sa mga employers, ano po yung nagiging role nila pagdating sa itong mga employees nila yung nagkakaroon ng quiet quitting? Paano po ba nila maiiwasan ito bilang mga employers, no? Actually, ako po ay involved sa isang hospital sa Recuenco General Hospital. And then regularly po ay mayroon silang mga team building programs. Mayroon silang mga kumbaga development lectures na kung saan ay patuloy ni-remind sa kanila kung ano ang kanilang pinasok na trabaho and ano ang requirements sa kanila. Patuloy na tinuturo yung mga vision and mission ng company because isang taong mayroong tinatawag na quiet quitting, yung vision ng company nawawala na sa kanya yan Kung ano ang gustong magawa ng company, wala na rin sa kanya yan. So ayaw niya nang makibahagi doon. So ang ginagawa natin ay patuloy sa management, in a management level dapat patuloy na i-remind ang mga employees through team building, through development programs para sa mga empleyado. So that patuloy silang ma-remind kung ano ang kinakailangang pagkilos nila doon sa kanilang mga kumpanya. Sa oras na mawala kasi yon at napabayaan yon ay yun nga, dadako yung isang ating worker sa ideya na para bang nawawala na siya ng gana sa kanyang trabaho because nawawala na yung tinatawag na goal niya sa kanyang trabaho. Opo, tama yan, Erica. I know, especially the past few years, Pastor Jude, medyo yung topic about mental health, about wellness, mental wellness din sa workplace. Talagang
thankfully, tinututukan po ng ating mga employers. No? But I believe, yung pagdating rin po sa renewing ng minds, no? Ng Yeah. mindset natin, talagang yun po yung medyo matibay at strong po na impact, no, sa ating mga tao. Kasi otherwise, parang maghahanap lang po tayo ng siguro libangan, ng break, unless we change our mindset knowing that, we are but stewards. Medyo mahihirapan po yung ating mga employees. No? What can you say in addition to that, Pastor Jun? Okay. So again, as a believer in a workplace, we must always remember na we are doing the work not only for ourselves, not only for our consumption, but whatever we do in a workplace, maliit man yan, insignificant man yan sa tingin ng iba, but if we do it with the idea that I am pleasing God in what I am doing right now, ay palagay ko yung ating motivation ay maging mas higit pa. And we can, do the work with an extra mile, di ba? Extra hours, extra effort, that would result to excellence. Kasi yan ang palaging sinasabi sa atin ni Bishop, no? Estudyante ka man, o kaya nasa workplace ka man, you need to do things for the glory of God in an excellent way. Yeah, very well said, Gabby. Doing excellently, no? Yun po yung standards nga. Naalala ko yung friend natin, and although hindi ko paraphrase ko lang, sabi niya, challenges are real, yung mga siguro burdens are real, but the grace of God is more real. It's greater than any of our burdens and challenges. We're not saying naman, Pastor Jun, na magstay na lang sa isang trabaho, no, yung yung empleyado natin, especially if may other aspirations siya or career goals, no. Pero I think yung point po is the quitting versus yung yun nga po, doing excellently, no. So and intentional. Intentional. So babalik tayo dun sa maraming salamat po, Pastor Jun, no? Babalik tayo dun dito kay Erica, no. So sa trabaho mo, na burnout ka na ba? Yeah, I think hindi. Wow. Dahil hindi natin nahayang umabot doon, Gabby. Yun. And na-remind tayo ni Pastor Jun kung paano nga ba natin maiiwasan yun or mape-prevent ka. And I think it starts nga with yung renewing ng ating mind. Yes, maraming salamat po, Pastor Jun. And sa'yo rin, America. Speaking of prevention, no, importante po yung ating topic sa Health Talks. Talking about obesity prevention naman po. Wag po kayong alis. Welcome to Health Talks. This September 1 to 7, 2025, we observe Obesity Prevention Awareness Week in the Philippines. Obesity is not just about weight. It's a serious health concern that increases the risk of heart disease, diabetes, and other chronic illnesses. At alam niyo ba na ayon sa datos, tumataas ang cases ng obesity. It is a growing public health and economic concern with over 36% of adults being overweight or obese. Paano nga ba natin nape-prevent ang ganitong klaseng lifestyle or ang ganitong klaseng sakit? Is it with proper diet or an active lifestyle? And joining us tonight is our expert guest, Antoinette and CK Viloria. Yan. Welcome. Yan. Hi, Harvey. Hi, CK. Hello po. Yan, good evening po sa inyo. Ayan, sige. So, syempre, gusto muna nating tanungin point of view ng ating nutritionist, dietitian. Paano ba na-identify ang isang tao na na overweight or obese? May pagkakaiba ba tong dalawang terms na ito? Oo, yan. So, tama yung binanggit mo, Harvey, no, na yung overweight and obese, yun, actually classification sila, no? So, I think medyo familiar na ang ating mga viewers, ang mga tao patungkol sa yung body mass index na tinatawag or BMI in short. And yung overweight and obese ay dalawa lamang sa classifications ng BMI. So meron tayo ranging from underweight, normal, and then overweight, and then obese. So mas kasi no, na paghahalo or nako-confuse yung mga tao, no. So kapag BMI or body mass index, it's measure siya. So we calculate it by weight in kilograms divided by height in meters squared, and then from that yung result, no, kita mo if 23 to 24.9 yung result ng iyong BMI, ibig sabihin ikaw ay overweight.
And then 25 and above, ibig sabihin ikaw na ay obese. So, dun pa lang makikita mo na different yung classifications nila. And I'm talking about yung Asia Pacific Standard. Kasi kapag WHO yung pinag-usapan or WHO yung standard na ginamit, medyo mas mataas yung measures. So, but for us as Filipinos, ang gamit natin dapat is Asia Pacific Standard. So, yun nga, ang normal natin is 18.5 to 22.9 na BMI. So kapag umakyat ka na ron, pumalo ka na ng 23, overweight ka na. And then kapag pumalo ka na ng 25, obese ka na. Obese type 1 ka na. Ano ba yung concerning kapag dumating na tayo sa point ng obese or overweight? Ano ba yung mga health concerns doon? Ayan. So actually, ang BMI, Harvey, may bansa classification siya. Kasunod nun is as you go up the spectrum, kumbaga as you go up na from normal, makikita either overweight ka or obese ka, habang tumataas yung classification mo, tumataas din yung health risk na katumbas ng classification na iyon. So kapag overweight, so syempre pag normal, lesser yung health risk mo. Hindi natin sinasabing zero risk kasi iba-iba na maraming factors sa health natin, but we are saying na kapag normal yung classification mo, lesser yung health risk mo. Pero pag tumungtong ka ng overweight, nagkakaroon ng early risk for hypertension. Nabanggit mo to kanina during the introduction, hypertension, high cholesterol, and insulin resistance, which later on can result to diabetes type 2. And then, sabi din nila na kapag overweight ka, madalas reversible pa yung classification na yun with lifestyle modification and yung siguro pag-i-increase mo ng physical activity or food intake, pag-change mo siya. However, pag tumungtong naman ng obese or maging classification mo is obese na, parang umakyat ka pa ng obese na classification, mas mataas na rin yung risk mo or association nito with more serious chronic diseases kagaya ng, from insulin resistance, pwedeng mas mataas na yung risk mo na may type 2 diabetes ka na pala. And then, syempre, hypertension, it's just one factor, then pwedeng mag-result na rin ito to stroke, o kaya naman ay heart disease, or yung mga cardiovascular diseases. And nandun na rin syempre certain cancers, mga cancer types, and osteoarthritis. Ito, medyo pansin ko rin to sa mga patients, mga individuals na talagang mabigat, mataas yung timbang nila, may hirap na talaga din sila to move, Minsan, kita mo na mamagana rin yung mga joints nila, lalo sa paa. Dahil, syempre, kasama na yun sa timbang nila, kabigatan. So yun. And I think pinaka-alarming dito is may mga research na nagsasabi na reduced life expectancy din yung isa pang risk to obesity. Yeah. Dami palang maaring pagpuntahan ng pagiging overweight, even lalo na kapag obese, nabanggit mo yung mga sakit na to, hindi natin na-expect it would result coming just from overweight and obese. Pero of course, applicable sa ating bansa, ano ba yung usual cause ng pagiging obese? Sa diet ba to? Sa food intake? And speaking of food intake, ano ba yung mga nire-recommend mo to prevent becoming overweight or obese? Yeah, so definitely food intake or yung dietary patterns natin, they play a major role, major factor siya, kumbaga sa pagiging overweight, sa increase ng weight, in short. Kasi syempre as you increase yung intake, to strike a balance, kasi as you increase your food intake, dapat dyan, nag-increase din yung physical activity mo para energy out equals energy in. Kaya lang, madalas sa atin, so maliban sa food intake na binabanggit natin, nag-reduce na rin kasi naging mas sedentary na yung lifestyle ng mga Pilipino, I would say, or siguro in general sa buong mundo, due to technological use, so mas madalas na talagang nanonood or nasa phones, nasa gadgets, and I think convenience din na tayo sa Pilipinas, mas may tricycle, may jeep, may tricycle, may MRT. So kumbaga kung saan ka pupunta, point to point, wala nang lakad. So talagang pagdating mo, wala na masyadong commute na lakad, kumbaga. So wala na ring time to, to walk or to run, yung ganon,
And also maliban doon, syempre, marami din tayo nakikita ng mga parang mga advertisements ngayon na actually hindi masyadong sensitive to or hindi sila masyadong intentional to promote healthier lifestyle. So mas napopromote yung sugary na products, yung mga empty calorie dishes like mga chichirya, mga snacks na ganyan. And of course, Alam mo ako, us, Antoinette, I'm curious, no? Of course, let's hear from CK. Ano ba yung mga ginagawa niya na pagiging, oh para maging yes. active lifestyle? Siyempre, alam ko, busy siya with many things. Sige, CK. Ayan, good evening po sa inyong lahat. So, I am Christine Carl Oliveras Piloria. I'm a student po from Technological Institute of the Philippines, Manila. And currently, nagtitake po ako ng Chemical Engineering, major in Pharmaceuticals and Cosmeceuticals. So, in my point of view po, syempre, ang dami po nating ginajuggle. So, I am a student na may part-time na hustle po and then anak and ate sa family and while doing church ministries and church works po, it is really a struggle na i-juggle po to lahat and try to keep a active lifestyle po. So, yung mga tinatry ko po talaga gawin is being intentional po talaga kasi being healthy po is a decision. So, a part of this being a decision po is syempre dapat mas maging intentional po tayo. So, yung mga ginagawa ko po, so sometimes, mainly po talaga, nagba-badminton po ako. So, it is really helpful po sa akin na i-try na makapag-keep up po ako sa active lifestyle. Kasi kapag po na-build up nyo na yung intention na dapat lagi kang nagba-badminton within a week, lagi na po siyang i-crave ng body nyo. So, pag naging ganun po, mas nagkakaroon din po kayo ng parang inspiration na magdagdag pa po ng more activities like jogging. Syempre, yung sa social media po, yung good influence po ng social media natin is yung nagiging runner na po lahat. So, ayan, nagkakaroon din po tayo ng mga running era natin. So, syempre, sasabay po tayo ng jogging, minsan sa sidewalks or sa UP, ayan. So, ayun din po yung kapag student naman po na kunwari morning to evening nasa school po talaga ako sa buong 6 days. So wala po talaga akong maisisingit na araw na para makapag-badminton po ako or jogging. Yung mga times naman po na ganun, talagang mas tinatry ko po na makapag-walk po ako. Syempre mga 10K steps girly po tayo, 'di ba? Ganyan po. Meron na po tayong nausang dapat 10K steps sa isang araw, ganyan. Ganun naman po, tinatry ko na kunwari kapag this point to this point naman kaya naman po na hindi na i-jeep, dapat po talaga nagwo-walk na ganyan. Or minsan po yung first class nyo nasa first floor and then second class naman nasa 7th floor. Kapag ganun po, kunwari may 30 minutes naman kayo na pwede yung ilaan. So, syempre nagtitake na lang po ako ng stairs para po talaga ma-reach ko yung goal ko na 10K, ayan. Very Ayun po. intentional, no? So, even yung mga small activities na to, I think it really helps. But you mentioned something about craving kanina. You crave for yung sports or activities like yung badminton you mentioned. But I wanna know, wala ka bang craving? Say for example, sweets or anything na sa pagkain. How do you keep yourself in check when it comes to eating healthy foods? Ayan, so sa healthy foods naman po, syempre as a student po, may time po talaga na may tinatawag po tayong comfort food. So, oftentimes na nadidikit po natin siya sa ice cream, sa cake, sa matcha, or coffee. Yung mga ganun po, tinatry ko i-workout na dapat po. Yung comfort food ko is hindi rin po junk food, ganyan. Dapat mas healthy. Kunwari po, masama po yung pakiramdam ko ngayon and gusto ko ng comfort food. Tinatry ko po na, kumari, Wendy's na salad naman po yung i-crave ko, ganyan. So, yung sa food po, and recently po, I discovered intuitive diet, which is a more mindset po rather than diet or limits po talaga. So, incorporating yung ganong types po ng diet is mas naging fit po sa akin. I see. Alam mo, napakaganda, no? Parang magandang next topic to, Antoinette, no? Yung binanggit niyang new type of diet. Ako ngayon ko lang yun narinig. Pero alam mo, marami pa tayong pwedeng itanong, marami pa tayong pwedeng malaman about, of course,
itong pag-prevent nitong obesity and or being overweight. But magandang nakuha natin doon sa binanggit ni CK, and of course what you also mentioned earlier, Antoinette, is yung being intentional and yung mga small steps in being intentional sa of course, sa pagkain ng healthy food, and even yung mga small activities, small physical activities. Ayan, maraming salamat, of course, with my guest and co-host Antoinette, and of course CK for sharing, for being here tonight and sharing your experiences and knowledge about this. Huwag pa kayong aalis, pakinggan po natin si Bishop Ruben in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang bahagi sa Lighthouse Cafe TV Talk Show na naglalayo ng bigang daan sa ating buhay, sa ating mga kaisipan, sa ating mga kalooban, ang magandang katotohanan ng salita ng Diyos. Pinag-uusapan po natin ang operation ng grace ng ating Panginoon o ng biyaya ng ating Panginoon. Of course, lahat po ng mga mananampalataya ay alam yung sinasabi ng Ephesians, no? Chapter 2 and verse 8 na, "For by grace are ye saved through faith." So, dahil po sa biyaya ng Panginoon, ang taong makasalanan ay may kaligtasan mula sa kapahamakan. Ano po? At hindi lang po iyan. Sinasabi din doon sa 1 Peter chapter 5 and verse 10 na the God of all grace na tumawag sa mananampalataya tungo sa kanyang eternal na luwalhati kay Kristo Jesus. Matapos na siya makaranas ng mga pagsubok, mga trial sa buhay, ay sabi ganyan after ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Alam niyo po, itong bagay na tinutukoy dito, yan ay ang isa pang bahagi ng operasyon ng biyaya ng Panginoon. So dalawang bagay po, the grace of God saves and the grace of God makes us to be perfect, established and strengthened and settles us so that we can live for God and give Him pleasure and glory. Meron pong isang talata sa Old Testament na namibigay sa atin ng napakagandang description ng operation ng biyaya ng Panginoon. Ito po ay masusumpungan sa Psalm number 40 and verses 2 and 3. Let me read this to you. Ang sinasabi po ito, "He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay." So, ibig sabihin, ito pong portion na ito ng talatang ito ay nagpipicture o nade-describe kung paano tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon ay hinango tayo. Niligtas po tayo. Ano po? Napakaganda, hindi ba? Out of a horrible pit, out of the miry clay. Parang kumuno yan. Okay? At hindi lang po ito. Ang sabi, and set my feet upon a rock. Hindi lang tayo hinango, kundi inilagay ang ating mga paa sa isang matibay na bato. Picture po yan ng ating Panginoon mismo who is the rock. Ano po? In fact, He is the rock of ages, ang sabi ng isang awit. At bilang nasa matibay na bato na po tayo, abay hindi lang po tayo nakatungtong. Subalit meron tayong tinutunguhan. At ang sabi dito and set my feet upon a rock and established my goings. Plural na goings, ang sabi ng King James. Ibig sabihin, ay ang isang mananampalatayang totoo na naligtas na, ay meron dapat matibay na buhay. Ano po? Matibay na pagkilos sa kanyang buhay tungo sa luwalhati ng Panginoon. At ang kanyang buhay po ay napupuno ng napakagandang blessings. Ang sabi dito and He hath put a new song in my mouth, even praised unto our God, and many shall see it and fear and shall trust in the Lord. Kung kaya nga po, ang ikalawang bahagi ng biyaya ng Panginoon, sa operation ito, sa buhay ng isang mananampalataya, ito po ang pinanggagalingan ng lahat ng ehemplo, lahat ng mensahe, lahat ng maaaring ma-appreciate ng mundo. Kaya po ang isang tunay na kay Kristo ay hindi maaaring walang impact sa mundo. Hindi po maaari na hindi siya naririnig, nakikita, nalalasahan man lang bilang salt at nakikita bilang light. Kaya nga po, napakaganda ng kabuuan ng operasyon ng biyaya ng Panginoon
sa mga na kay Kristo. Hinango tayo, niligtas tayo mula sa kapahamakan sa buhay ng kasalanan at nilagyan ng katatagan ang ating buhay at direksyon ang ating landas sa buhay na ito tungo sa kanyang kaluwalhatian na mayroon tayong kagalakan sa ating buhay. Alam niyo po kung titinan natin ang katuruan na ito, sa kalagitnaan ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating society, na wala na po talagang moral compass ang tao. Magmula sa mga nasa liderato, hanggang sa mga businessmen, hanggang sa mga mamamayan. Naku, ang kailangan po natin ay ang biyaya ng Diyos na dumadako sa atin lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan, magpapasalamat po muli tayo, no? At sa inyong pagtangkilik, sa inyong pakikibahagi sa ating mga pinag-usapan sa ating programang ito. Okay? At bumalik kayo next week sa muli pang pagkakataon na makasama natin kayo sa isa pang programa. Salamat Every din. Monday yun. Opo. Every Monday. Papasalamat tayo, Bishop, sa ating mga guests, no? Pastor Bong Escala, Pastor June Sombiluna, and Miss C.K. Viloria. Maaari niyo pong panoorin muli ang ating mga episodes from our Facebook page and YouTube channels. Just look for Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. Make sure po to like and subscribe. At para naman po sa mga on the go, meron pa po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe and you can listen to our episodes anywhere you are. At syempre, shoutout po sa ating mga faithful na tech and food team dahil hindi po maging posible ang ating weekly live broadcast kung wala po sila. Andyan po sila Direk Edwin Ballesteros. Happy birthday po! Kay Miss Rina Abante, Jed Gamboa, Aaron Joy Abante, Ia Asit, at happy birthday din kay Kuya Jeff Alvarado and kay Kuya Leo Alpas, Japs Dominguez, Chris Fortes, Emily Ballesteros, Daisy Cu, Malu Enrino, at happy birthday din kay Jabez and kay Zaz. Siguro tawagin natin sila. Wala surprise. Yan. Merong ano. Wala surprise or may Hindi cake ba setup. coffee? Ano to? Coffee cake? Mocha. Ayan, Tawagin mo natin kayo. sila. Wag, Ayan, wag, happy birthday po kay Here, Direk here Edwin, first. ang ating technical director po. Na ating mga shows, ito po sa GCTV at ang ating Shine time crew. pala sila, no? Ayan, Ito po nandito ang po si crew. Kuya Jabez na ating photographer, Yeah. si Kuya Jeff, and of course, Zeph and the mother. Yan po ang mga Yan. nagpapaganda sa amin. Okay. Malaki na yung pamilya natin, Bishop. At salamat din po sa ating mga ministry partners. So, mention lang po natin ang 4 Gospels Catering Services, Hub 105, and Haircutters Republic. Maaari niyo pong i-visit ang kanilang branch sa Q Plaza Mall, Cainta, Rizal. And so join us again next week, Monday night, same time, 8:30, for another live broadcast ng ating pong Lighthouse Cafe. Where good Good talks talks happen. happen.